Tulad noong unang inihatid ni Amir si Jasmine sa apartment niya, hindi pumayag si Amir na hindi siya samahan nito hanggang sa tapat ng pinto. Gusto raw nitong masiguro na nasa loob na siya ng apartment niya bago siya mawala sa paningin nito. Nang mabuksan na niya ang pinto ay nilingon niya ito. Nang mapatingin siya sa mukha nito, parang ayaw pa niyang umalis ito. Gusto mo bang magkape muna? Tanong niya rito, bago pa niya mapigilan ang sarili. Matagal na tinitigan siya nito. Halos lukuban na siya ng hiya bago ito ngumiti. Sure, pwede mo na rin bang samahan ng makakain? Ayaw mo kasing mag-dinner tayo sa labas eh. Nagugutom na talaga ako, anito sa magaang na tinig. Napangiti siya. Okay, pero sandwich lang ang kaya kong ipakain sa iyo, ha? Sabi niya bago siya tuluyang pumasok. Nang makapasok na rin ito ay isinara na niya ang pinto. Binuksan niya ang ilaw, pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang bag sa sofa. Nagpaalam siya rito bago siya dumiretso sa kusina. You have a nice place, very homey at halatang babae ang nakatira, komento nito. Hindi niya namalayan ang pagsunod nito sa kanya. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape ay hinarap niya ito. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang tasa ng kape nito. Siguradong kumpara sa kinalakihan at tinitirhan mo ngayon, napakasimple lang ng bahay ko, aniya rito. Tumawa ito, kapag kuwan ay umupo ito sa isang silya roon. Yes, it's very different. Nasa interior design ang linya ng mga magulang ko, kaya mas mukhang showroom kaysa tirahan ng bahay na kinalakihan ko. Dapat ay maingat ang kilos sa bawat sulok ng bahay namin, dahil baka may masirang display at furniture doon na nagkakahalaga ng daang libo, at kung minsan ay milyong piso pa. So, I have never felt at home. Hindi gaya rito sa bahay mo, isang tingin pa lang ay alam kong ikaw ang personal na nagayos dito. Halatang ginagamit din ang lahat ng kasangkapan dito. It has a warm feeling to eat, sabi nito, kapag kuwan ay ngumiti ito. Panipik. I'm sure you will be a very good homemaker, dagdag nito. Nag-init ang kanyang mukha, alam niya ang katumbas ng sinabi nito, magiging mabuti siyang asawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nahiya. Tumikhim siya, I hope so. Nako, nakalimutan ko na ang sandwich mo, aniya, saka mabilis na kumilos upang gawan ito ng makakain. Sandwich lang ba ang kinakain mo sa gabi? O nagluluto ka pa pag-uwi mo? Tanong nito nang ihain niya rito ang sandwich. Nagkibit-balikat siya, nagtimpla na rin siya ng kape para sa sarili niya, pagkatapos ay umupo siya sa tapat nito. Kapag maaga akong umuwi, oo. Pero dahil madalas akong nasa date after work, sa labas na ako kumakain kaya pag-uwi ko ay natutulog na lang ako, aniya, saka humigop ng kape. Saglit na tila natigilan ito, pagkatapos ay tinitigan siya nito. You always go out on dates. Yes, blind dates actually. Hindi na ako bumabata kaya sa tingin ko, hindi masama kung magbabaka sakali ako na makita ko ang lalaking hinahanap ko sa ganoong paraan. Hindi ako heroine sa romance novels na kahit hindi naghahanap ay bigla na lamang nakikilala ang lalaking para sa kanya in the most extraordinary way. Kaya ako na ang humahanap sa kanya, paliwanag niya rito. Naging komportable na siyang magsalita rito. Pakiramdam niya ay bumalik sila noong una silang nag-usap sa hotel room nito. Tiningnan siya nito ng mataman. Nahanap mo na ba siya? Maingat na tanong nito. Nagkibit-balikat siya. Sa ngayon, wala pa akong nakikilala na pumasa sa mga ideals ko. Bakit, ano bang mga ideals mo? What's with all the questions? Tanong niya rito, sa kabahagyang tumawa upang pawiin ang pagkailang niya rito, dahil sa kaseryosuhan ng mukha nito na dagliring nawala. Nagkibit-balikat din ito, saka kumagat sa sandwich nito. Just trying to make conversation. Well, ang gusto ko ay responsible. Oo nga naman financially stable, at mature. Not necessarily rich but at least, he must be someone who will be a good provider. Hindi ako masyadong partikular sa hitsura. As long as I find him pleasant to look at, okay lang sa akin kahit hindi siya sobrang gwapo. Of course, I prefer someone older than I am. Tulad ng sinabi ng kaibigan ko, masyado pa kaming bata para matawag na sugar mommy, napahinto siya sa pagsasalita nang bigla itong umubo. Napatingin siya rito, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito. Tumikhim ito, okay lang ako, sagot nito, pagkatapos ay tumingin ito sa wristwatch nito. I think it's already getting late. Kailangan ko nang umuwi. Salamat sa kape at sandwich, anito at tumayo na. Tumayo na rin siya, inihatid niya ito hanggang sa labas ng pinto. Mag-iingat ka, aniya rito. Nakangiting tumango ito. Akmang tatalikod na ito nang bigla itong tumigil, at muling humarang sa kanya. Jasmine, I think it will be good if you could find your ideal man. But I think, it would be better if you found a man who can make you really, really happy. Biglang sabi nito, bago pa siya makapagsalita ay ngumiti ito.
Mauna na ako. Sinundan na lamang niya ito ng tingin, hanggang sa makasakay ito sa kotse nito. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa mawala na sa paningin niya ang sasakyan nito. Kapag kuwan ay napangiti siya, those were sweet words coming from a bully. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng kasiyahan. Abala si Jasmine sa pag-type sa keyboard ng computer niya, nang bigla na lang may naglapag ng isang tasa ng umuusok na kape sa ibabaw ng mesa niya. Napatingala siya, nagulat siya nang makita niya si Amir. "That's to thank you for the coffee you offered me last time," anito at pumasok na sa opisina nito. Nakamaang na sinundan niya ito ng tingin. Kapag kuwan ay nakangiting tiningnan niya ang umuusok na kape. Mula ng gabing patuloyin niya ito sa apartment niya ay napansin niyang naging mabait na ito sa kanya. Hindi gaya noong nagsisimula pa lamang siya bilang sekretarya nito. Na pinapansin nito kahit ang kaliit-liitang mali niya sa mga ipinapagawa nito sa kanya. Sinisita rin siya nito kahit isang minuto lamang siyang malate sa trabaho. Ang akala niya noon ay may lihim itong galit sa kanya. Masaya siya na hindi naman pala ganoon ang kaso. Kinuha niya ang tasa at saka humigop ng kape. Pakiramdam niya ay espesyal ang lasa niyon, mas masarap kaysa sa mga mamahalin at espesyal na kapeng natikman na niya noon. Ngumiti siya ng maluwang. Dahil lang sa isang tasa ng kape na ibinigay ng boss niya, pakiramdam niya ay umangat siya sa lupa. Hindi na mabilang ni Amir kung ilang beses na siyang sumulyap sa salaming bintana ng opisina niya. Natatanaw niya roon ang mga cubicle ng mga staff niya sa departamento niya, partikular na si Jasmine na nakapwesto sa cubicle na pinakamalapit sa opisina niya. Abala ito sa pag-type sa keyboard ng computer nito, seryoso ang mukha. Hindi niya naiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ito. Noong una ay hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit aliw na aliw siya rito, at kung bakit palagi niya itong gustong makita. Tuwing kasama niya ito, parang gusto niya itong hapitin palapit sa kanya. Tulad na lamang noong unang pagkakataon na magkasama silang nag-overtime, ipinagtimpla pa siya nito ng kape, at tinulungan sa ginagawa niya. He found her actions and words heartwarming. Nang ihatid niya ito sa apartment nito at alukin siya nitong pumasok muna upang magkape, he was really happy. Pakiramdam niya, kahit paano ay pumapayag na itong maging bahagi siya ng buhay nito hindi lang bilang boss nito, something he's always wanted to be ever since he first met her, except he didn't have the chance because she was gone before he woke up. Noong nasa loob na siya ng apartment nito, ay hindi niya naiwasang makaramdam ng kakaibang kapanatagan. Bawat sulok ng bahay nito ay may bahid nito. He even smelled her faint scent inside her house and he found it intoxicating. Bigla ay na-realize niya ang dahilan kung bakit palaging gusto niya itong makasama. There was something in her that was very homey tulad ng bahay nito. Kapag nakikita niya ito, nagiging komportable at panatag siya. Ganoon ang naramdaman niya noong nasa loob sila ng hotel room niya. Yung tipong gusto niyang ihinto ang oras upang hindi matapos ang sandaling magkasama sila. Ngunit agad na nabura ang mga isipin niyang iyon nang mag-usap na sila. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa kanya na nakikipag-date ito para makilala ang lalaking makakasama nito habang buhay. Sa umpisa ay napahanga siya sa conviction nito na hanapin ang kaligayahan nito. Ito pa lang ang babaeng nakilala niya na ganoon kadeterminado. Hindi ito tulad ng iba na nagpapatumpik-tumpik at naghihintay lamang ng magiging kapalaran nito. Habang nagsasalita ito, parang gusto niyang sabihin dito na tapos na ang paghahanap nito. That he was more than willing to be the man she's been looking for. But his heart sank when she told him about her ideal man. Sure, pasado siya sa halos lahat ng sinabi nito, ngunit bagsak siya sa isang bagay na sa tingin niya ay pinakamahalaga para dito. Mas gusto raw nito ang lalaking mas matanda rito. Kahit kailan ay hindi siya naging insecure sa edad niya, ngayon lang. And why did one's age matter so much to a woman anyway? It was just a number, for God's sake. Hindi naman sukatan ng pagkalalaki at abilidad ang edad. Gusto niya yung sabihin dito ng gabing iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Mahirap na, baka mahalataan nito na sensitive siya sa issue ng age difference nila. After all, halata namang wala itong interes sa kanya dahil kung mayroon, hindi ito magkukwento ng ganoon sa kanya. Napailing siya, hindi siya makapaniwala na darating ang panahong mamoroblema siya ng ganoon. Sa buong buhay niya ay hindi niya naging problema ang babae. Nakita niyang tumayo na ang ilang mga empleyado. Tiningnan niya ang wristwatch niya at lunchtime na pala. Nang muli siyang mapatingin kay Jasmine, may kausap itong isang babaeng empleyado. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Yayayain niya itong mag-lunch. Bahagya pa lang niyang nabuksan ang pinto nang matigilan siya sa narinig niyang pag-uusap ng mga ito. Jasmine, free ka ba mamayang gabi? Tanong ng babaeng empleyado na hindi niya matandaan ang pangalan. Oo, why? Natatandaan mo yung ikinwento ko sa iyo dati na pinsan kong engineer. Yung palaging naa-assign sa malayong lugar, at pinag-iisipan ng pumirmi rito sa Maynila.
Ay, oo, Michael, ang pangalan niya. Di ba? Tanong ni Jasmine rito. Siya nga, you see, nasa Maynila na siya ngayon. Naikwento kita sa kanya at saka naipakita ko sa kanya yung picture natin noong lumabas tayo minsan. He's obviously interested in you. Gusto kanyang makilala. Gusto mo bang makipag-date sa kanya mamayang gabi? Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Anong klaseng kaibigan ng babaeng ito at ibinubuyo si Jasmine sa kung sino? Mamayang gabi na. Teka lang Winona, hindi ako sure kung gusto kong makipag-date mamaya. Bahagya siyang napangiti sa isinagot ni Jasmine. Girl, you have to go. Super good catch si Michael. Promise, magugustuhan mo siya. He's exactly your ideal man, pangungumbinsi ni Winona kay Jasmine. There's no way na papayag si Jasmine dahil sa sinabi mo. Sige na nga, kapag kwan ay pagpayag ni Jasmine. Nawala ang ngiti niya, at biglang nagprotesta ang kalooban niya. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto. Sabay na lumingon ang mga ito sa kanya. Tila bantulot na binati siya ni Winona, pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Jasmine at mabilis na umalis. Tumayo si Jasmine at nakangiting humarap sa kanya. Magla-lunch ka na ba? Kung hindi niya narinig ang pakikipag-usap nito kay Winona, baka natuwa siya sa tanong nito. Kaya lang ay nasira na ang mood niya. Yes, walang ngiting sagot niya. Naglakad na siya palayo rito. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang huminto siya at lumingon dito. By the way, marami tayong gagawing trabaho mamaya. Mag-o-overtime tayo. Bumakas ang pagkabigla sa mukha nito. Do you have any problem with that? Tanong niya rito. Wala ho, sir, tila alanganing sagot nito. Good. Mag-o-overtime din tayo bukas, at sa mga susunod pang mga araw, kaya kung ako sa'yo hindi ako mag-schedule ng kahit ano sa gabi. Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. Hindi niya hahayaang makipag-date ito sa kung sino-sino. Pakiramdam ni Jasmine ay malapit nang mamuti ang buhok niya sa sobrang inis. Ang akala niya ay okay na ang lahat sa pagitan nila ni Amir. Kung gaano kabilis itong naging mabait sa kanya ay ganoon din kabilis na bumalik ito sa dating nakakairitang pambubuli nito. Mukhang mas matindi pa ngayon. Halos araw-araw ay pinag-o-overtime siya nito. Hindi naman siya makahanap ng tiyempo upang magprotesta rito. Nasira ang plano niyang makipag-date sa pinsan ng isang katrabaho niya, at hindi niya masabi rito kung kailan siya pupwede, dahil hindi niya alam kung kailan siya makakauwi ng maaga. Bukod doon ay naging masyadong metikuloso si Amir sa lahat ng ginagawa niya. Pati font ng report niya ay pinapapalitan nito, samantalang ayos na rito ang dati niyang ginagamit. Mas madalas na itong humingi ng kape sa kanya, samantalang dati ay hindi naman ito mukhang mahilig sa kape. Para itong bata na araw-araw na lang nang iinis sa kanya. Napukaw ang pag-iisip niya nang marinig niya ang paghum ni Letty, habang naglalakad sila patungo sa cafeteria upang mag-lunch. Kababalik lang nito mula sa 3 araw na pagbabakasayon nito. Pagkalipas ng 2 linggo ay saka lang uli sila nagkasama-samang 3. Pinagmasdan niya si Letty, kumpara sa kanya, para itong nakalutang sa ulap kong makangiti. Hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ako dahil mukhang ang saya-saya mo Letty, matamlay na sabi ni Aya. I just want to go on leave too, nafu-frustrate na sabi niya. Tumawa si Letty. Bakit Jasmine, terror ba ang bago mong boss? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Amir Suarez is the biggest bully I've ever met in my entire life. And to think he's 4 years younger than all of us. Malapit na akong mag-resign. Mukhang nakikisimpatya naman si Letty sa kanya. Maya-maya ay bumaling ito kay Aya. Aya, may problema ka ba? Kumurap si Aya. Wala no. Tara na ngang bumili ng pagkain, yaya nito sa kanila na nagpatiuna ng pumasok sa cafeteria at dumiretso sa counter. Kapansin-pansin ang madalas na pananahimik nito. Tila palagi ring lumilipad ang isip nito. Sumunod sila ni Letty rito. Pagkatapos nilang bumili ng pagkain ay umupo sila sa mesa na nasa dulo. Ang baho, biglang bulalas ni Letty habang nakatakip ang kamay sa ilong nito. Natigilan sila ni Aya nang akmang susubo na sila. Anong mabaho? Nagtatakang tanong niya kay Letty. Tumingin ito sa garlic rice nila ni Aya. Umasim ang mukha nito, pagkatapos ay tumayo. Hey Letty, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Aya na tumayo rin. Sa halip na sumagot, mabilis na tumakbo si Letty patungo sa restroom. Nawiwindang na sinundan niya ito ng tingin, pagkatapos ay nagkatinginan sila ni Aya. May ideyang biglang pumasok sa isip niya. Aya, are you thinking what I'm thinking? Yes, come on, sundan natin siya, sagot ni Aya. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.